May napansing pagbabago ang Commission on Population and Development o POPCOM sa ilang Pinoy couples kaugnay sa pagpaplano ng pamilya. Ang mga detalye sa unang balita live ni Bea Pinlac. Bea, ano itong napansin nila na pagbabago? Maris, ayon sa Commission on Population and Development, may ilang Pinoy couple na mas gusto na raw ng alagang hayop sa halip na magkaanak. Pero ang ilang nakausap natin sa usapin ng alagang hayop o anak, pwede naman daw both. Fur baby o totoong baby? Parehong nakakagigil ang cuteness at nagdadala ng saya. Pero sa pagplano ng pamilya, tila may pagbabago sa gusto ng ilang Pinoy couple. Lumabas kasi sa pag-aaral ng Commission on Population and Development o POPCOM na mas gusto ng ilang Pinoy couple na mag-alaga na lang ng hayop kaysa magkaanak. Ang dahilan daw na nakikita ng POPCOM, pinansyal na kakayahan at iba pang plano sa buhay. Actually, sa study po namin, qualitative study, sinasabi na yung mga Pilipino gusto kasi nila economic considerations first. And even some prefer pets over children. And uso po yan ngayon. Some gusto nila pa mag-travel muna bago magkaroon ng anak. Sina Kenzie at Yuki, isang buwan pa lang magkarelasyon. Pero nasa plano na raw nila ang magkaroon ng anak sa future. Sabi nila, pwede namang parehong pet at baby ang alagaan. Same, baby at saka pets. Para sa paglaki ng bata, may kasama pa rin po yung bata. Kasi may pets na rin po siya. Kaya ang kailangan na lang po namin is baby. Si Maricor at Mark naman, mahigit 2 dekada ng kasal at may 2 ng anak. Iba pa rin talaga yung children. Iba kasi yung feeling na galing sa'yo. Diba? Tapos ikaw yung mismong nagpalaki, nakakausap mo. They can say, I love you too. Pag nag-I love you ka, for me, it's better or best talaga to have children. Aminado silang malaking hakbang ang pagkakaroon ng anak na dapat hindi raw padalos-dalos. Kailangan po namin pag-ipunan na mabuti para paglabas ng baby, nakahanda na rin po kami. It's a big responsibility to be a parent, no? So you have to be sure na pag nag-anak ka, may future sila, prepared ka sa studies nila, of course sa welfare and needs nila. Marie, sabi naman nakausap natin, kanya-kanya pa rin namang desisyon yan. Pero mag-alaga man ng hayop o ng bata, parehong malaking responsibilidad na dapat pinaghahandaan. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.